Mga tol, kinundi na ng iba't ibang mga bansa itong panibagong panggigipit at panghaharas ng China dito sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. At eto nga, no, eto ay binalita na rin sa international news katulad na lamang nitong WION. No, WION, ang sabi rito sa report, China and the Philippines clash over the contested Scarborough Shoal in the South China Sea. The Chinese Coast Guard accuses Philippine ships of entering its territorial waters. No, inaakusahan tayo mga tol ng China na trespassing daw tayo, no, sa kanilang territorial waters. Na ayon naman sa international law at ayon sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, ito ay part ng ating exclusive economic zone. No? Ngayon mga kapatid, sabi nga rito sa tawag dito sa thumbnail ng WION mga tol is blaming game, sisihan. No, sino ba talaga ang may karapatan mga tol? Etong umaangkin o yung totoong may-ari, no? Kasi mga kapatid, ayon sa international law, ayon sa 2016 arbitral ruling, which is ayaw kilalanin ng China, ito'y sa Pilipinas. No? Tayo ang may karapatan dyan. Pero anyway, panoorin natin tong balitang to mga tol. Unahin muna natin dito mula sa Teleradyo Serbisyo. PH allies condemn latest China's aggression in West Philippine Sea. December 5, 2024. Ngayong balita lang to mga tol. Tinundi na ng iba't ibang bansa ang panibagong panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Iginiit ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na nalalagay sa panganib ang buhay ng ilang Pilipino dahil sa iligal na paggamit ng water cannon at delikadong maniobra ng mga barko ng China. Walang pakialam ang China dyan. Walang pakialam sila dun. Nagpahayag din ng pagkabahala ang European Union sa agresibong kilos ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea na isang paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Yan o. United Nations Convention on the Law of the Sea. Alam mo, tigasan ng mukha ng China, nag-submit sila mga tol sa United Nations. No? Nag-submit sila mga kapatid ng chart at ang Baho de Masinloc ay kasama daw sa kanilang territorial waters mga tol. Ang tigas ng muka. Isinulong naman ng New Zealand ang mapayapang resolusyon sa tensyon sa West Philippine Sea alinsunod sa international law. Lahat naman gusto ng mapayapang solusyon Pero malabo yan dahil ang China ayaw nila ng kapayapaan. No, eto balita sa WION mga tol, panoorin natin. China-Philippines clash over the contested Scarborough Shoal in the South China Sea. Tignan nyo naman yung liit ng barko ng BIFAR. Kumpara nyo rito sa barko ng China mga tol na meron pang helipad dito sa likod. Babaan niya ng mga helicopter Tapos tignan mo naman yung barko ng BIFAR. Napakaliit, di ba? Nguso lang sila no? Kaya kung titignan nyo mga tol, ito yung dapat pinaglalaanan ng pondo. Pinaglalaanan ng budget ng ating pamahalaan. Hindi yung naglalaan sila ng budget sa mga hearing na ganyan, di ba? Magsampa sila, ipunin nila lahat ng ebidensya nila. Magsampa sila ng kaso sa korte. Di ba? Ano nila, public tawag dito, yung ginagawa nila mga tol, judgment na China's Coast Guard accuses Philippine ships of entering its territorial waters. Yan tindi, no? Philippine Coast Guard reports Chinese vessels firing water cannons and side-sweeping ships, which is totoo. Hindi yan gawa-gawang kwento. Kitang-kita sa video. Philippine vessels face blocking, shadowing, and dangerous maneuvers from Chinese ships, which is totoo. May video rin. China submits nautical charts to the UN. Ito yon, yung kapal na mukha nila. Nag-submit sila ng nautical charts to the UN reinforcing its claim over the shoal. Talagang gusto nilang angkinin na ng lubusan.
Philippines to stop provocations. Uy, kayo ang gumagawa ng provocation. Nakanan to mga to, di ba? Hindi nila kayang panindigan yung galawan nila, di ba? Sila gumagawa ng provocation eh. The maritime incident adds to the growing tensions in the South China Sea. China's territorial claims anger neighboring countries including the Philippines. Ba? Anger, China's territorial claims o yung pag-aangkin daw ng teritoryo ng China ay ginagalit ang mga kapitbahay na bansa, countries, no? Kasama na ang Pilipinas. Sa madaling salita mga tol, hindi lang Pilipinas ang nasasagasaan ng China rito sa ganid, no? Pagiging sakim nila mga tol. Marami yung mga kapitbahay nilang bansa. The Philippines rejects China's claim over the Scarborough Shoal as baseless, which is totoo naman. The maritime incident adds to the growing tensions in the South China Sea. Kitang-kita sa video mga tol. China defends its UN submission as a legitimate sovereignty exercise under international law. Tamong kapal din ang mukha nilang gumamit ng salitang international law, no? Ine-exercise lang daw nila mga tol yung karapatan nila under international law, legitimate sovereignty exercise under international law. Huy. Hindi inyo 'yan. Southeast Asian nations, including the Philippines, negotiate a South China Sea Code of Conduct. Na hanggang ngayon ay wala pa rin. China does not recognize the 2016 arbitral ruling that invalidated its claims. Alam na alam ng international law yan. The situation raises concerns about potential for deeper conflict in the region. Diba? Yan ang mga problemang hinaharap ng Pilipinas, mga tol. Ngayon, sa ibang balita naman mga kapatid, no? Grabe to. Muling pagdeklara ng martial law sa South Korea, pinangangambahan ng ilang mambabatas, mga tol. Diba nagdeklara na sila ng martial law doon, mga tol, tas binawi. Ngayon ay pinagbibitiw, mga tol, ang president ng South Korea. Grabe, nagkakagulo ngayon sa South Korea, no? Sabi rito sa report, nangangamba ang ilang mambabatas sa South Korea na baka magdeklara na naman ng martial law para hindi na ito mangyari. Nananawagan sila ng impeachment laban kay President Yoon Suk Yeol. No? Gusto nilang impa-impeach. O, di ba? Hindi lang dito sa Pilipinas ang problemang impeachment, mga tol, no? Pati sa ibang bansa. Panoorin natin to, mga kapatid, mula rito sa News 5 Everywhere. Nangangamba ang ilang mambabatas sa South Korea na baka magdeklara naman ng martial law. Para di na yan mangyari, dapat na raw i-impeach ang kanilang Pangulo. Natong Frontline News Abroad. Girian sa South Korea. Ganito ngayon sa kanila, no? Nagkakagulo rin, mga tol. Parehong mainit ang mga rallyista at ang mga sundalo. Mayroon pang umaligid na helicopter. Naggabagsakan ng salamin sa parliament. Ang mga maaksyong eksenang yan, 6 na oras magdamag nangyari. Sumiklab yan nang biglang magdeklara ng martial law si South Korean President Yoon Suk Yeol. Idinahilan niya ang banta raw ng North Korean Communist Forces. Pero hindi yan bumenta sa mga miyembro ng oposisyon. Politika raw ang dahilan ng President Yoon dahil malapit na siyang i-impeach. Para maipawalang bisa ang martial law, buwis buhay na umakyat ng bakod ang mga mambabatas para makapasok sa parliament. Tunulungan sila ng mga nagprotesta kontra martial law. Tignan nyo to, mga tol, napakayaman na nitong bansang to. Mas mataas ang pera natin kaysa sa kanila, pero mas mayamang bansa to, mga to, itong South Korea. Pero tignan mo, kapag mayroong away politika, ganito, magulo. Diba?
magulo mga kapatid, no? Good thing lang dito sa ating Pilipinas mga tol. Hindi natin alam kung magdedeklara din ba ng martial law ang Marcos, pero hindi naman siguro aabot pa sa ganun, no? Pero kapag yan ay lumala at talagang ipinush nila yung impeachment mga tol, naniniwala tayo mga tol na malakas pa rin talaga ang ng mga Duterte. Hindi lang natin nakita nitong nakaraan dahil kakapiranggot lang ang mga supporters na nagdagsaan dito sa dito sa EDSA Shrine mga tol, at hindi rin sila sinusuportahan ng simbahan doon dahil alam nyo naman yung si tatay niya, no, tatay ni Vice President, pinagmumura dati yung pare nung siya pa ang namumuno, kaya paano siya susuportahan ng simbahang Katoliko mga tol, diba? So konti lang yung nangyaring tinatawag nilang people power doon, pero actually hindi pa talaga people power yon. Pero mga kapatid, wag nating i-underestimate, di natin alam kung ano ang kakayanan nila, diba? Baka magdulot lang talaga ng mas matinding kaguluhan, at yun ang ayaw natin mangyari dahil napakaraming problemang hinaharap ang ating bansa. Kung talagang meron silang kaso, meron talaga silang nakikita probable cause na problema dito kay Vice Sara. Alam naman natin kasi yung mga ginawa ni Vice President Sara Duterte nitong nakaraan ay hindi talaga tumutugma sa kanyang, alam mo yun, sa kanyang posisyon bilang Vice President, kasi masyado siyang nagpapadala sa kanyang emosyon. Nagsasalita siya ng mga salitang parang hindi pinag-isipan. 'Di ba? Sa sa video pa mismo. Diba? Kung talagang etong confidential funds kasi yun talagang pinangdidikdik sa kanya. Kung nakikita nila at meron na silang mga ebidensya, pwede na nilang isampa sa korte yan. Diba? Litisin na nila doon. Pagdating sa loob, agad-agad nagbotohan ang mga mambabatas para bawiin ang martial law. Lahat ng 190 na miyembro ng Parliament ng South Korea ang bumoto kontra batas militar. 국회의 의결에 따라 대통령은 즉시 비상계엄을 해제해야 합니다. 이제 비상계엄 선포는 무효입니다. Dahil dyan, no choice si President Yoon kundi sundin ang batas at bawiin ang idineklara niyang martial law. Agad naman nagsialisan ng mga sundalong pumalibot sa Parliament. Ipinagbuni yan ng maraming rallyista. Pero sinundan yan ng isa pang protesta na ang panawagan, mag-resign si Yoon. Ayon sa leader ng Democratic Party, dapat nang patalsikin sa pwesto ang kanilang kasalukuyang presidente. Hindi raw kasi imposibleng magdeklara ulit ng martial law. 한번 실패했기 때문에 부족한 점을 채워서 다시 시도할 것입니다. Meron na ring naghain ng impeachment laban kay President Yoon, pero dumagsa sa Seoul ang mga nag-vigil para kondenahin ang gusto na nilang patalsiking Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte. Okay mga kapatid, ayan ang mga balita ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, at dito sa Pilipinas mga kapatid na ngayon ay nakakaranas din ng sana hindi umabot sa matinding kaguluhan, no? Kaya ang lagi nating panawagan mga tol, sana wag kayo magpagamit sa mga politiko diyan. Diba? Huwag kayong sumunod sa mga panawagan nila na kung ano-ano, diba? Kakagulo lang 'yan. No? Hikayatin nyo na lang sana magkaayos sila, itigil na yung mga gusto pang kumuha ng kapangyarihan. Grabe, diba? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.